Mapagpalang araw po, nandito po tayo sa tahanan ni Nanay Tali. Birthday niya pala kahapon, 83 na siya. Yan po. 83 years old. Tinanong ko kung nakuha na niya yung cake niya. Nakuha na daw. Nauna pa yung cake. Kumbaga bago mag-birthday, nakuha niya yung cake. Kasi dito po sa Maynila, ang mga nagbe-birthday ng mga senior, talaga meron po silang cake na kalahan. Tag-isang cake. No, para pa-birthday ng munisipyo. Kahit sino nakaupo po mayor, di nawawala yung pakik na batas na po yun. Kaya kahit sinong mayor, di maaaring din niya gagawin yun kasi batas na. Kaya nangyayari, pagka nagbe-birthday senior, nakukuha po talaga nila ang cake. Maganda sana, pera na. Nung araw, pera po yun eh. Ang pinasa nila, pera nung araw. Ewan ko, bakit naging cake? No? Bakit naging cake? Samantalang naipasa nung araw, hindi cake. Kundi 800. Hindi ko lang bakit naging cake. Siguro, mas mura yung cake. Sige, mag-Bible study po tayo. Dito tayo sa tahanan ni Nanay Tali. Barangay 104, Sony District 1, Tondo, Manila. Meron ako na Bible, appointment, ang Biblia ng mga pastor. Ayan. Bago tayo papalawat sa Bible study, tayo muna ay pupunta sa isang panalangin sa Diyos. Siyempre, siya ang magandang tumulong sa atin. Ang dapat pumatlubay, bakit salita niya ito eh. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Buksan ang puso at isip ng mga tao upang sa ganon ay aming pong lubos na maunawaan ng iyong salita. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po sa mga ngaral, ito po ilahan sa mga senior citizen kagaya ni Nanay. Ako senior na rin ako. Pareho kami senior. Siya 83 niya. Ako naman 64. Ang sabi ng pahalala ng mga ngaral sa mga senior citizen. Ecclesiastes o mga ngaral 12:1. Alalahanin mo ang iyong manlilika sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at tahon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Totoo yan. Pagka matanda na, hindi mo na talaga madama. Especially, kung meron ka pang dala-dala problema, karamdaman, halos parang gusto mo na magwakas ang buhay mo, kaibigan. Pero ang payo na hindi magpakamatay. Ang sabi ng mga ngaral, bago dumating yung pagka-senior citizen mo, sabi niya, alalahanin mo lumikha sa iyo. Alalahanin mo yung turo at aral ng Diyos sa iyo sa panahon ng iyong kalakasan. Ibig sabihin, yung meron ka pang kakayahan. Dapat, bago dumating yung mga panahon na ganyan, na senior citizen kanya, kailangan inaalala mo lagi ang salita ng Diyos. Ito, may mga kasunod kasing batas eh. Sabi niya, pangyayari. Diyos, alalahanin mo ang Diyos bago magpubli ang sikat ng araw, bago magdilim ng buwan at between, bago ka matabunan ng makapal na kadiliman at sa ulap. Ito naman yung tinutukoy niya bago ka dumating sa ganyan na wala ng liwanag. Di ba sa pag nasa nicho ka na, wala ng liwanag, dilim na lang yun. Bago dumating, sabi niya, bago, before it happened, bago dumilim. Alalahanin mo po ang salita ng Diyos. Yes. Alalahanin mo siya bago umina ang iyong katawan. O yan. Bago umina ang katawan. Di ba yung mga senior umihina ng katawan. Kahit wala sakit ihina po ang ating pangangatawan. Kasi wala naman pong taong nabubuhay na palakas ng palakas. Mula bata hanggang pababa. Ganun po yung life cycle ng tao. Pag meron kang nagkakaedad ka, hindi ko na kayang buhatin yan. Pero nung bata ka, kayang-kaya. Alaan mo siya bago manghina ang iyong katawan. Bago manghina ang iyong
mga busy. O, kita nyo, kung minsan pwede ka magbuhat, ngayon hindi ka na makapagbuhat. Kasi nga, humihina na nga po talaga ang busy. Bago mawalan ng lakas ang iyong mga todo, number 1 po ito. Pag tumatanda ka na, ang number 1 na masakit sa iyo ay ang tuhod. Kasi po, yung buong lakas, yung bigat ng iyong pangangatawan mula ulo hanggang tiyan, ang nagdadala yung tuhod mo. At yan naman po sinasabi sa medical. Yung tuhod mo. Yun ang nagiging sani kung paano ka mamamatay, sabi nila. Ayun, siyempre mga yan, nag-aral yan. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin. Ha? Talagang pag matanda ka na, nabubungi talaga po yan. Humihina yung mga buto. Buto rin kasi yung ngipin eh. At bago lumabo ang iyong mga mata, nakasalamin na. Pag wala salamin, hirap na hirap po. Pag nakasalamin na yan, okay na okay. Sabi niya, bago lumabo ang iyong mata, halalahanin mo ang iyong malilika. Sunod. Sa 5, halalahanin mo siya bago dumating ang panahong katatakutan mong umakyat sa mataas na lugar. Yan. Dati, ako sa sitwasyon ko dati, tumatakbo pa akong paakyat na gano'n sa mga bulubundukin. Pero ngayon, hindi na kailangan maghanap ka ng makapitang kaibigan. Eh, bakit? Nakakatakot na po. Diba? Sabi niya, alalahanin mo siya, ang Diyos, bago dumating ang panahong kinatatakutan mong umakyat sa mataas na lugar. Especially sa mga punong kahoy nung araw. Galing kong umakyat sa mga punong kahoy, pero ngayon wala na. Wala na. Takot na. Eh bakit? Eh baka mahulog ka. Bago dumating ang panahon, di ka na makalakad na mag-isa. Diba? Kaya marami po kung nakikita mga elderly na pag naglalakad sila, may akay-akay silang bata. Kasi nga po, hindi na po nila kaya mag-isa. Kaya minsan ako, karnas ako. Nung nagpapadoktor ako nung araw, sabi po ng mga doon sa hospital, tayo wala ka bang kasama? Kita niyo po. Kasi ang aking sakit ay stroke. Na-stroke ako eh. Kaya sabi nila, dapat tapos sabi ko, bakit? Kailangan pa ba? Oo, dapat meron kayang alalay. Baka matumba ka, sabi nila. Pero biyaya ng Diyos, kasama ko Diyos. Ito pa. Bago pumuti ngayon yung buhok, ito, mga puti na, pati balbas, puti na. At lipasan ng pagnanasa sumipig sa minamahal. Pagka matanda ka na, wala ka nang hilig sa sex. Wala na yan. Lalo na po doon sa isang pagkakataon, meron na akong kinausap. Sabi ko, ikaw nakakapag-sex pa kayong mag-asawa? Kakilala ko naman po yun eh. Sabi niya, wala na. Nakita nyo? Totoo, sabi ng Biblia. Dumarating po talaga yung panahon na wala na yan. Kaya sabi nila, yung mag-asawa, pag matanda na kayo, para na lang kayo magkapatid. Ano po? Nawawala na yung pagnanasa ng iyong laman kahit nandyan pa yung asawa mo. Ayun. Ang sabi naman dito, kasunod, darating ang araw na tayo pupunta sa uli nating antungan at marami ang tatangis sila sa sangit. Ito yung kamatayan. Talaga po ang tao po mamamatay at mamamatay talaga. Bakit po namamatay ang tao? Tayo po ay pinanganak, tayo po ay nilikha ng Diyos na walang kamatayan. Bakit tayo nakakaranas ng kamatayan? Ang sabi po ni Apostol Pablo, dito sa Roma 5:12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, si Adan.
at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Yan. Pumasok po yung kamatayan nung pumasok ang kasalanan. Kaya lahat po tayo nagkasala, kaya lahat po tayo ay namamatay. Ibig sabihin, nang nilikha tayo ng Diyos, hindi po tayo namamatay, kaibigan. Wala tayong kamatayan. Para tayong Diyos, kagaya ng Diyos, na immortal. Pero nung pumasok po ang kasalanan sa pamagitan ng Adan, ng isang tao, sabi niya, si Adan yun, ay pumasok ang kamatayan, kaya lahat ng tao ay namamatay. Kaya sabi ng Biblia, darating ang araw na tayo pupunta. Meron talaga tayo pupuntahan sa uling antungan nating antungan at marami ang tatangis sa lansangan. Yung libing ito, habang nagpaglibing, may nananangis. At alin ang uling antungan? Yung simenteryo. Ano po? Meron pa rito. 7. Alalahanin mo siya, ang Diyos, lalubika sa iyo, bago manumbalik sa labok ang ating katawan, lupa, at ang ating hininga ay magbabalik sa Diyos na may bigay nito. Bago babalik sa lupa. Ito naman po yung sinabi ng Diyos kay Adan. Sa chapter 3 ng Genesis, anong sabi ng Diyos kay Adan? Ito po nakalagay. Basahin natin. Dito sa isang kasulatan. Ang sabi niya kay Adan, ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan. Genesis chapter 3 verse 17. Dahil nakinig ka sa iyong asawa ng iyong kainin ng pinagbabawal kong bunga, dahil dito sinumpa ko ang lupa. Sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo magmumula. Yan, nagsimula na po magbungkal ng lupa si Adan para lang sila kumain. Sabihin, ito po daw yung unang magsasaka o farmer. Nagbubungkal ng lupa dahil sa yun ang nangyari kasi. Sabi, isinunod mong asawa mo eh. 18. Mga damo at tinik ang iyong aanin. Alaman sa gubat ang iyong kakainin. 19. Sa pagod at pawis, pagkain mo ay manggagaling. Kaya ngayon, bago ka kumain, magpapagod ka muna. Dahil sa labok doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin yan. Sinasabi ng Diyos, kaya Dan, diyan ka ginuha sa labok ng lupa, at diyan ka rin babalik sa labok ng lupa. Kaya yung sinasabi ng Biblia ng mga ngaral, balikan natin. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawan lupa. Kaya kung isa ko, may mga matanda, sa kwento-kwentuhan lang sabi ng iba, ay, wala na, hamoy lupa na yan. Kita nyo. Mga biro-biro po yan, mga pag nagkukwentuhan, yung mga magbabarkada, lalo na pag may edad na sila. Sabi niya, yung mahal mo, kumusta na? Wala na, hamoy lupa. Noong araw po, meron kong makasama sa trabaho. Yung isa, iba naman ang sinasabi niya. Dahil mahilig sa babae. May edad yung babae. Kasi may pera naman. Kakabiruan. Ang sagot niya po, hindi amoy lupa eh. Amoy kalawa. Doon lang ako nakarinig na yung kanyang ginawang babae niya na mayroong pera dahil may edad na. Sabi niya, amoy kalawang. Hallelujah. Si Bristol yun, nakasama ko sa trabaho ng araw. Po. Sabi niya, ang ating hininga ay babalik sa Diyos na may bigay ito. Yung hininga mo kaibigan, yung buhay mo, babalik sa Diyos para siya pong tatanggap ng hatol sa ginawa mo dito sa ibabaw ng lupa. Kasi lahat ng ating ginawa dito po, ipagsusulit natin doon sa itaas sa Diyos. Tandaan niyo po yan. Ito, tingnan natin yung nakalagay sa Biblia. Ayon kay San Pablo, ay ganito nakasulat sa kasulatan.
Ito, babasahin natin, ano. Dito sa Roma 14:12. Kaya't bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. Yan. Yung ginawa ng katawan lupa natin nung dati tayo nabubuhay dito, pag namatay tayo, yung katawan natin babalik sa lupa. Sabi ng Biblia yan eh. Sa verse 7, mga ngaral 12:7. At yung kaluluwa, babalik doon sa nagbigay upang tumanggap ng atol. Kaya ano man ang ginawa mo, kaibigan, ay ipagsusulit mo pagdating ng araw sa Diyos. Kaya hindi natin pwedeng takasan ng kasalanan, kaibigan. Akala ng tao, pwedeng takasan yung kasalanan. Hindi po. Hindi. Wala tayong takas pagdating sa bagay na yan. Sapagkat nakikita ng Diyos ang bawat gawa natin habang tayo ay nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa. No. Ikalawang Korinto 5:10. Sapagkat lahat ay aarap sa hukuman ni Kristo. Meron palang hukuman ng Kristo doon sa langit. At tatanggap ng nararapat tayo sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo nabubuhay pa sa katawang ito. Habang nabubuhay tayo dito, masama't mabuti man ang ginawa mo, kaibigan, darating ang araw. Wala kang takas. Akala nyo ba kung dito tatakasan yung inyong mga kasalanan? Akala nyo libreng-libre na kayo, lalo na yung iba sabi, gusto ko na magpakamatay. Yan lang pagpapakamatay, pag nagpakamatay ka, kasalanan na yan eh. Diba? Sabi sa Biblia, huwag kang pumatay. Pinatay mo yung buhay na binigay ng Diyos. Kasalanan. Kaya yung mga nagpapakamatay, kuminsan ayaw nila tanggapin sa mga simbahan. Ayaw bindisyonan ng pare kasi nagpakamatay nga sila. Kaya ngayon, pag meron nagpakamatay, hindi sinasabi ang totoo. Kaya naipapasok sa simbahan para mabindisyonan ng pare. Ano po, nagsisinungaling sila. Kasi siyempre, tinatanong yata kung anong kinamatay. Hindi naman nila masabi, nagpakamatay yan. Okay? So, tuloy tayo. Dito naman tayo sa susunod. Sa 12. Sa 13. Mga ngaral 12, 13, 14. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, sabi ng mga ngaral. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Anong sabi? Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Alam nyo, kapag ang isang tao wala ng takot sa Diyos, kahit gumawa pa siya ng masama, magnakaw, pumatay, hindi niya pinapansin yan kasi nga wala na siyang takot sa Diyos. Kaya kung minsan, sa mga pelikula, di ba sinasabi ng mga bida kontra bida, sabi niya, wala ka na bang takot sa Diyos? Di ba? Narinig natin yan pag nanonood tayo ng pelikula. Kasi pag may takot ka sa Diyos, hindi ka papatay. Yung dating presidente, si Duterte, ngayon nakakulong sa daig, sa Netherlands. Bakit? Walang takot pumatay yun eh. Hinamin niya eh. Hinatay niya. Hinamin niya. Kita nyo? Wala siyang takot sa Diyos. Bakit? Minura niya pa ang Diyos eh. Nilait niya pa si Jesus nang magpapako sa krus, sabi niya. At minura niya pa yung Santo Papa, si Pope Francis. Yung presidente ng Amerika si Barack Obama, minura niya rin. Sabi niya, huwag ka magyalam, minura niya rin. Wala kasi siyang takot sa Diyos. Kaya nga sabi ni Father the Running Priest, dapat gawin mo, magsisi ka eh. Sabi niya. Dapat magsisi ka, sabi. Pero sa tingin ko, walang ano eh. Kasi kung makikita niyo yung mga balita sa kanya, walang pagsisisi.
Sa 14, lahat ng gawin natin, ayagman o lihim, mabuti o masama ay ipagsusulit natin sa Diyos. So, kita nyo? Masama't mabuti ang ginawa mo, sabi ng mga ngaral, magsusulit ka sa Diyos. Akala nyo po ba matatakasan nyo ang ginawa nyo masama, mabuti dito? Hindi. Yung iba lang nakakita, okay ito. Hanggang sa mamatay, hindi siya nahuli. Pero hindi niya alam, pagdating sa langit, tulas siya ng Diyos. Akala niya naka-perfect score siya sa kanyang ginawa niyang krimen. Hindi, di ka ligtas, kaibigan. Di manuhayag, sabi niya, magsusulit ka. Ibig sabihin, nakikita tayo ng Diyos. Salamat sa iyo, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin. Pahalala mo, warning mo sa mga senior citizen. Nanay Tali, ako po, pareho na kami senior. At matanda naman siya sa akin. Dito po tayo sa Barangay 103, 104, Sony District 1, Tondo, Manila. God bless us all po. Bye-bye.